Network Entertainment. Hello! Welcome sa bagong episode ng Hindi Kita Matutulungan, ang podcast na di ka matutulungan. Wala kang isang boy natin ngayon. My favorite boy, Alexio, kasi he's busy. Hindi ako yung favorite boy mo. Ha? Hindi ako yung favorite boy mo. Wala kang respeto sa akin. Grabe. Ayun si Ray. Ako na lang. And pumalit kay Alexio, si Ray Mamuwad. Ray, pare. I love you so much, Ray. Thank you for coming here. Sorry. Hindi halata. Mahal ko rin si Ray. Kailangan hindi ko ipalata na third podcast ko na to for a day. Sobrang spoiled. Nakapagod episode ko. Kakapagod magsalita. Alam mo yung ginagawa ni Goldberg dati, yung inuuntog niya yung ulo niya sa locker. So, guys, paparating na tayo sa exciting part. Pinagamit niya yun marami. Dude, babalik ko yun, pare. Parang babalik ko yung Wangka tats. Babalik ko yun, pare. Katawan. So, let's get on with your letters, pare. So, nakakatawa eh. Please call me 30. Tapos, I'm assuming hindi niya email, like yung, hindi niya naman talaga pangalan yung name dito. Wild Animal. So, okay. I have a long... 30 o wild animal? Basta 30 or Wild Animal nakalagay. Okay. I have a long time crush on a very cutie girl. About 2 years na already. Nakilala ko through a mutual friend. Tapos, kasabay ko rin siyang umattend ng isang K-pop concert. Naka-chat ko siya for some time, though hindi umuusad yung chats namin kasi di ko po alam kung paano lumandi or baka torpe lang ako. Last message ko sa kanya is 2 months ago, which was left seen lang. I created a goodbye message for her. Or wag ko na ba isend and close the book na like what you said in episode 4. Ooh, this guy's a fan. Maybe I know the answer. I just want to hear it from you. Yun lang. Maraming salamat, King Freak. So hindi ka marunong kasi makipaglandian sa mga bebots. I'll master of flirting ako eh. Minsan dati, like sabi ko, girl, ba't ka tumitingin sa stories ko? Crush mo ako, no? Sobrang ganda. Nag-reply? Hindi siya nag-reply. Hindi nga, never ko. Like, yung nakakatayo sinabi, nag-compose pa siya ng goodbye letter, 2 months na kayo hindi nag-uusap. Okay. Like, sinabi ko kay Alexia, tumaangas. Kasi may mga ganun naman eh, yung mga nag-fizzle out na conversations. Yeah. Sinabi ko kay Alexia, kasi sobrang type ko tong girl. Medyo, wala na yung convo. Sabi ko, Alexia, maangas ba kung nag-message ako sa kanya bigla? Tapos sinabi ko, alam mo, namimiss ko yung conversations natin. Tapos si Alexia, tumayo lang yung balay, pre, pare. Huwag mo gawin yun, please. Magmumukha ka lang tanga. Kaya ikaw, 30, magmumukha kang tanga. Pag goodbye letter pa. Pero, paano kung ginawa mo? Yun yung maangas eh. Goodbye letter sa talking stage. Oo, di ba? Medyo weird. Fucking nerd. Ang hirap din kasi, like, ako, guys, kahit hindi, kasi ang tingin nyo sa akin, incel, mabaho, walang kwentang career, may erectile dysfunction, hiwalay yung pamilya. Pero, parang facts lang lahat. Pero madali lang makipag-usap sa girls. Ang mahirap lang to take it to the next level. Kasi, dude, nagsa-stand up now for like around 10 years. I know how to talk to strangers. Like, especially girls. Ang next level na lang na, sex tayo. Di ba? Yun yung mahirap eh. Like, lahat ng like flirty shit na sinasabi mo nun, you brighten up my day, tas biglang, pwede ko bang ipasok yung burat sa bibig mo? Like, parang, di ba, ang hirap i-escalate eh. So, ang opinion ko na lang sa'yo, 30, ang first message mo na lang sa girl, pwede tayo mag-sex. Yun, 100% success rate pag sinabi mo yan. Okay lang naman kung ayaw mo, pero I'm just wondering kung pwede tayong magbembangan. Preferably sa bahay mo. Kasi nakatira pa ako sa bahay ng magulang ko. Yun yung advice ko. Ganda. Ang ganda. Ang ganda nun. Yun yung pinaka
Pinaka Brand. On brand na advice mo. Ayoko na yung nangyayari ngayon sa bago natutulungan ko na talaga sila sa advice. Nakakahiya kasi hindi tulungan. Nahahawa ako eh. Diba? Fuck you! Maling advice show yung pinasukan nyo, bitch. Mali. Ang nakakatawa dun yung, nawawalan na yung bad boy image ko kasi. Ito. Kaya ka namin binigyan ng dark lighting. Oo. Nakakatulong na siya. Well, hindi. Sinabihan ka ni Poch kanina na, those are pretty sound advice. Tapos sinabi niya like, burat lang. like sinabi lang, behind the scenes lang ng konti guys. Ang mga hindi ko nilalagay dito, yung mga alam kong peking story. May mga ibang story na, outlandish. Talaga meron? Like minsan like parang meron akong girl. Tapos nakasex ko yung girl, pero katropa niya yung isang girl. Tapos nakasex niya rin ako. Ay, nakasex rin yung tropa ko. Na sinex din. Basta alam mo yan, yung mga halatadong imbento. Sobrang wild. Tapos, of course. Mga FHM ladies confessions. Ito pare, parang FHM pero for the boys. FHM boys confessions, pare. Ang FHM naman talaga for the boys. Pero sige, go. For girl. It's literally called For Him Magazine. For her. For her magazine. For her magazine. Itong show na to for the girls. Sobrang hindi for the girls. So, Hi God Freak. Yun. Uy. Tawag mo na lang ako sa pangalan na The Big Balbowski. Tangin ang reference. Kaya si The Big Balbowski. Kaya mo si Val Venus. So, porn star siya na naging Yun wrestler. yung gimmick niya. Yeah. Porn star na naging wrestler. Alam mo yung finisher niya? The money shot. Yeah. Which is cum shot. Kaya So, wala yung name niya eh. I'm 31 now, and for the past 5 years, I ran what I would like to call a banana boat business. Quote quotes. Ina. Yeah, alam mo na kung saan Wait, papunto. what does that imply? What does that mean? Ano siya? Sige, go. 4 to 7 women a year ang sumasakay sa banana boat na to. Gets na? Nilalagay ba niya ng quotes o ikaw lang naglalagay quotes. Naglalagay siya ng quotes. Okay. So I'm guessing sex. Okay. Banana boat. More of alam mo yan? Ano narinig yung Baby carrot boat yung akin. idiom na yan? Oo. Okay. Baby carrot boat lang yung akin. Narinig mo yung joke na yan? Malit Malit kasi yung penis ko eh. It's a small dick joke. Thank So 4 to 7 women a year ang sumasakay dito sa banana boat ko. Around 20 to 30 passengers, including some one-time riders. The hardest part wasn't stamina. It was tambay scheduling. Parang resort tour guide ako, always making sure I had enough life jackets, condoms, before every trip. Okay, dude. Bigla siyang hindi naging sad. Okay. Tapos na yung subtle part. So, yung mga binibembang ko, may condom ako. So, the boat was big enough for repeat customers. I think ayoko yun. Nagpa-flex na yung mga ibang nagsasend sa akin. Nag-flex na lang eh. Dude, alam mo ba kung gaano kasarap sumakay dito sa banana boat ko? The boat was big enough for repeat customers. Filipino huge, pero not pang porn star. Okay. Medyo humble ka pala. Fuckface. And yes, I'm a hard fucker. Kahit bumpy ride, bumabalik pa rin sila. Oh, God. Wouldn't they... May question ba dyan? Ano ba? Ang daming we get the context, bruh. Banana boat, repeat riders, Hard fuckers. Okay. bumpy ride. Tangina. The youngest passenger, oh no. Talaga? Malala? The youngest passenger was 25. Not that. Okay. And yes, I checked her ID first to make sure it was a legal ride. Hindi pwede ma-cancel dahil sa banana boat, di ba? ano ba yung problema mo? Hindi ka naman makakancel, hindi ka namin kilala eh! Oo nga, bitch! Puro siya banana boat. Ito na. But now, I'm done. I just want one co-captain to sail for good. So tell me, how do I finally retire from this banana boat hustle? Tangina, nagyabang ka lang for 3 minutes, sabot tayo ng harap ng mukha ko. I guess kung ready ka na mag-settle down. Pero alam mo, mas maangas yung buhay mo ngayon eh. Bakit ka magsa-settle down? Dami mong sinesex. parang yung part na gustong-gusto niya, sinabi niya eh. Tapos yung gusto ko mag-settle down. Tapos wala pang ibang information. 4 seconds lang yung tungkol dun eh. Walang context kung ba't niya gusto. O nga, parang sobrang nag-enjoy ka na nga sa buhay mo, bruv. Parang napilitan siya mag-settle. Parang, kailangan may tanong ako pagkatapos ko mag-flex. By the way, huwag ka na mag-settle down. Saya-saya ng buhay mo.
Gusto ko yung feeling, yung body count ko. Fuck, gusto ko talaga ng babes. Pero ang hirap kasi ikaw buti ka pa. Tangina na captain ka ng banana boat. Walang sumasakay sa Bernardo roller coaster eh. Ni isa. Kailangan ko pang bayaran mga tao para sumakay sa Bernardo roller. Masyado kasing thrilling eh. Masyadong may mystery. Amoy suka daw. So yeah. Yes. So, wag ka na dyan. Kasi ang hirap, may mga kilala ko. I won't name names. Gusto nila mag-settle down, pero they keep coming back to their old routine, pare, of fucking. Kasi ang hirap, settle down ka nga, pero hindi ka pa pala ready. Alam mo yan, maghanap ka na lang siguro ng chick na sexually active din. Tapos, alam mo yan, mag-open date lang kayo. Di ba, uso ngayon sa mga Gen Zers, yun, yung open dating, yung walang commitment. So ikaw, kung gusto mo mag-commit, baka logical next step ba yun? Parang gano'n. Oo. Pero, dude, enjoy ka lang sa banana boat business mo, pare. Hanggang mamatay ka. Bakit ka may banana boat? Para di ka malunod sa puss, pare. Tsaka weird ng metaphor na pinili niya. No? Banana boat. Ang daming pwedeng mas common knowledge like idioms or sa sasakyan ko may stick shift. Gano'n, di ba? Ang dami. Sobre. Banana boat ang puta. Very western eh. I wonder kung sinasabi niya yun pag nag-sex sila. No? You like that banana boat? Sorry, nainis ako. Nakakisi, nag-flex like siya. Mamatay ka na! Ayan! Yan ang advice niyan! Yun ang maganda advice na binigay mo. Mamatay ka na. Hindi, dude. Self-harm. Huwag self-harm. Hindi. Yun yung official advice, guys. Okay, move on na lang to the next. Ano pangalan niya? Banana boat captain? Ha? Valvinus. Valvinus. Okay, next letter. Hi, King Freak. Itago mo na lang ako sa alias na Boy Patigas. Ang ganda. Matagal ko na gusto sumulat pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kung ano man ang ibibigay mo sa akin, 100% susundin ko at ikaw pa yung gagawin kong moral compass. Putang ina, solid. Ganun ang moral compass. Nakahanap na ng loophole yung mga sender Kaya eh. siya nagbibigay ng sound advice. Natatakot siya sa kapangyarihan taglay. Binigyan siya ng Gago. Ginawa kang moral compass. Wala kang ganun eh. Moral compass. Paano ako maging moral compass? Wala akong kompasyon. Wow. Pero kompasyon. Compass. Okay. Engaged na ako sa aking girlfriend and ikakasal na kami this year. Nako, alam ko na. Same old story. Same old shit. Hulaan ko lang. Crush ko pa yung childhood friend ko or gusto kong balikan yung ex ko. Feeling ko yun yung sasabihin niya. Engaged na ako sa aking girlfriend at ikakasal na kami this year. Ang kaso, alam ko sa sarili ko na may feelings pa rin ako sa girl best friend ko. Lame shit. Hindi naman, yun, na-trash talk ka tuloy. Are you proud of yourself, pare? Tangina, commit ka. Yung sing-sing, pare. Yung marriage, it's an institution. Dude, kung gagawin mo yon, dinuran mo na yung mukha ni Lord, pare. Umihi ka na dun sa paa niya may sugat. Pag alam mo, papakasal ka, tas ang nasa utak mo, infidelity ka agad. Okay. Mahiya ka naman, bruv. So, ito, baka naman, yeah. To clarify, hindi ko alam kung ang nafe-feel ko I love o na-miss ko lang siya. Matagal na since last usap ko kay girl bestie ko dahil selosa ang fiancé ko. And merited naman kasi nafe-feel niya. Oh, wait! Selosa yung wife niya dun sa girl best friend niya. Apparently, totoo yun. Totoo eh. Totoo yung pakana ng girl eh. You're a piece of shit. Hindi siya baliw eh. Hindi nga siya baliw. Gusto ko. Sinisi mo pa si Losa. Gago ka pala Bakit ka selosa? Bakit? Kasi crush ko pa rin yung ex-best girlfriend ko. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts,
or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Tangina nila. Yung ngayon Tang-ina. You know, Dito pa naman si Ray, pare. The goodest boy, pare. you just proved her right. Pare. Okay. Matagal na since last usap ko kay girl bestie ko dahil silosa ang fiancé ko. And merited naman kasi nafe-feel niya dahil nagkaroon kami ng moment of weakness once ng girl bestie ko. Confirmed. Ano ba dapat kong gawin, King Freak? Medyo araw-araw ko nang napapaginipan yung girl best friend ko. And nafe-feel ko parang nag-emotional cheating ako sa fiancé ko. Sumasa inyo, hard boy. Is it cheating if emotional cheating if walang pakialam sa'yo yung girl? Kasi it's only you doing it. Ano nga ba yung... Emotional cheating is like parang Okay, pwedeng siyang pwedeng one way. talking to someone knowing the context of why you're talking to someone. Parang basically ganun. Without labeling it as emotional cheating, malala na rin siya. Grabe ka, bro. Kahit hindi siya nakalabel as emotional cheating. Napapanaginipan. Mapaniginipan mo araw-araw. Wala. Seryoso. Huwag na kayo magpakasal. Oo nga, sa totoo lang. Sasabihin ko, I mean, gano'n ba, like, kasi overrated naman yung kasal eh. Ano ngayon, kung kinasal ka? Kaka-engage ko lang, Andre. Ha? Kaka-engage ko lang, Andre. Hindi, kung hindi mo mahal. O kung mahirap kayo. Sabay pa. Ano yun? Sabay kabig eh. Sorry, Kate, kung nakikinig ka. Okay. Hindi, importante magpakasal. Kaya ang point ko is, mahal mo ba talaga siya? Eh, hindi naman eh. Ngayon pa lang eh. Like, wala eh. Kasalanan mo to eh. Sobrang emotional mong tao eh. Ano ba gusto mo? Alam mo, mag-excursion ka na lang, feeling ko. Like, iwanan mo silang dalawa, punta ka sa woods, maging lumberjack ka, maging nomad ka. Dude, hanapin mo yung sarili mo, pare. Bago ka maghanap ng iba pang tao, pare. How could you be lost when you got nowhere to go, pare? Uy, putang ina. Taason. Sobrang aas nun. Taas nun. Mako-quote yun. Magiging meme yun. Tang-inang yan. So, I guess just... Yeah, maging nomad ka, tas mag-sex ka na lang ng baka. I guess yun. Dude, baka, yeah, yun lang. Sobrang, hindi ako galit sa'yo. Naiintindihan kita. Dami ko sinabi. Naiintindihan kita, pero... What the fuck? Hirap na hirap. Hindi. Gusto niya kasi pagalitan, pero yung show niya, dapat hindi sound yung advice. So, naiinit siya sa sarili niya. Yun yung nangyayari ngayon, guys. Yung morality sobrang like, hindi, itong mga ibang emails, they're jokes onto themselves na eh. So, minsan di ko na, funny spin on this. Wala. Sila na yung joke. Kayo na yung joke. Harap niyo yung camera. Hindi pwede. Kayo ang joke. Tas may... Basta, wag mong gawin. Kakasal na kayo. Gaya ng sinabi ko, iniihian nyo yung mukha ni Jesus. Mas malala yung kanina ng taon lang. Paano kanina? Sinabi niya. Ano sinabi mo kanina? Iniihian mo yung dumudugong paa ni Jesus. Fuck, dude. Sorry. Sana may sense of humor si Lord. Goddamn. Meron yan. Next letter. Hi, King Freak. Tawagan mo na lang ako sa pangalan, Lil Nas Aguas X. Sobrang palala yung mga kayo natin. Ang ganda. Okay. Share ko lang yung problema ko. Nung mga early 20s ko, every weekend lagi ako naghahanap ng inuman, events and such. But now, I am 28 at palagi na lang ako tinatamad lumabas kapag weekend. Tinigil ko na lumabas every weekends for like 2 years na ata. And instead of going out, nagwo-weeds na lang ako. Nagwo-weeds ako 2 to 3 times a week, Friday, Saturday, and Sunday. Pero once a month naman, makikipagkita ako sa mga close friends ko para makipag-hangout. I live in Thailand, so it's fucking illegal here. So, relax, baby boy. Wala naman naging problema sa buhay ko. Okay lang rin to sa girlfriend ko. Sa totoo lang, mas productive nga ako pag sabog eh. Sige.
Sige. Keep telling yourself that. Bro. Everybody says that. Oh, dude, functioning alcoholic ako. Okay. Let's go. Okay, blah, 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 blah. Sorry. Babasahin ko. Minsan nagluluto ako. Minsan nagluluto pa ako because I love cooking din kasi. Natuto ako how to play guitar. Yes. And gusto ko rin maglaro ng games habang sabog. Okay. Ito yung problema ko. Addict ba ako? Ginagawa ko kasi ito addict ba ako? Wala naman ako ibang bisyo. 3 years na ako hindi nag-iossi. 3 years na rin na ako hindi umiinom ng alak. Weeds lang talaga. Problema na ba to? Kasi kung oo, titigilan ko na at ayoko rin naman matawag na addict. Thank you. I think it's still fine. As long as kaya mo, panindigan. Like, I have been at the face of real alcoholism, dude. Like yung, it's a bit real. Hindi naman real. Like, yung tito ko, he was a cop. So, weird na sinasabi ko yung ngayon. Pero tito, he was a nice man, whatever. And alcoholic siya. He was an alcoholic and as in, di ba may wake and bake siya? Wink and drink eh. Solid. Mas malala yun. Like he got he got fired as a police. Tinanggal siya kasi he was always drunk and shit, di ko alam kung ba't ko building up yung addiction is fucking not funny unless clown yung na-addict kasi naka-makeup siya and like alam mo yan, pag nahulog siya tas alcoholic, poink, 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 may sound effects. Hindi ka addict, man. Productive ka nga eh. And I think with the part na you're getting older na rin. Like ako nga, inisip ko, sarap rin uminom lang mag-isa eh. Alam mo yan? Like pwede kong pakinggan yung music na gusto ko. Hindi yung pupunta ka sa club tas yung mga kanyung oyoy, yoy, yoy, oyoy, yoy, yoy. Yung sa Fast and the Furious, and then it pa move. Oyoy, yoy, yoy. Yeah, gets naman. You're just relaxing. I think you know rin naman na hindi ka addict eh. Ang problema lang kasi yung misconception sa natin ng addict. Kasi, I guess, behind pa yung Philippines sa tingin nila what weed is. Like, it's been known naman to cure, help with depression. Meron nga parang CBD oil. And like, it does help to a certain degree. Yeah. And hindi naman siya nakaka-addict. Alam mo yung nakaka-addict, pare? Itong hindi kita matutulungan, pare. Every other weekday, pare. Kaya like, share, and ipakita nyo sa friends nyo. Kailan lumalabas? Kailan lumalabas? 2 weeks a month. Ay, wait, 2 times. Speaking of addict, 2 times a month siya lumalabas. Every other Tuesday. Yon. So, hindi ka addict, man. Maangas ka nga eh. Pangalan mo, Lil Nas Aguas X. Yeah. So, last letter. Woo! We've been rolling, pare. We've been rolling and rocking, pare. Thank you for Red and Ray who came by. So far, yung tatlo tinulungan mo. Pero sige. Hindi ko sige, baka itong last guy, hindi ko matulungan. Dear Andren, tawagin mo na lang ako sa pangalan Messiah Man. Bakit Messiah? Messiah na nga, tas man. So, please hide my identity. Napansin ko kasi na kung kailan tumatanda na ako, tsaka pa nawawala yung disiplina ko. Halos every week kailangan may bago akong damit or perfume. Addict kasi ako mag-shopping. Last year, sobrang mali na yung spending habits ko. This 2025 lang, medyo naayos ko lang ng konti. Ang kinakatakutan ko, kasi malapit na ang December, shopping spree na naman yan. At mapapagastos ako for sure. Pero kapag December, bukod sa material na bagay, isa pa sa kinahihilingan ko ay ham at bibingka. Paano ba mag-budget? Sana matulungan mo ako, Andren. This is a budgeting thing. I live poor eh, so hindi ako masyadong mahilig mag-shopping. But wait, basta hindi ka naman spending. Perfume. Huwag ka na mag-perfume. Maganda na lang mag-emit ng natural body scent eh. Like, there was this one, like, yung, very sexual yung amoy kasi. Like, may isang roast battle, tas may isang comedian. Tas, in your face siya dun sa isang comedian. Ang baho mo kasi.
inamoy niya ng solid. Inamoy niya yung leeg ng guy. Tapos, Sa Rose Battle to? tapos ito, ang batang sexual ito. Like, recently lang kasi, to make it about myself, nag-splurge ako ng konti sa pabango. I don't know kung na-notice mo, Red, yung may fragrance ba? May fragrance ka nga. Yeah, diba? Tayo na. Yun, pare, for the chicks. Ginagawa mo to para kasi sa sarili mo eh. Hindi ka magsisisi kung ginawa mo para sa bebot, pare. Alam mo yan, pag... diba? Kasi kung ginawa mo, kasi nakakasawa yung sarili mo parati eh. Like, sinasabi mo, mag-focus ka sa sarili mo. Boring ako eh. Gusto ko naman mag-focus sa iba. But puro na lang sarili ko. At feeling ko, since you're splurging, na-splurge with someone, pare. Alam mo yan. Share, like, ang sarap. Hindi ako ladies man. Guys, if you would like to believe, hindi ako ladies man. Pero ang sarap magbigay ng gift sa mga girls, pare. Like, friends, kahit friends lang, na girls, like, bigyan mo, like, cookies or some shit. Like, nakakatuwa naman siya eh. So, ito na lang. John Visa. I-donate mo na lang sa charity lahat ng pera mo ngayon. I-donate mo sa NAMBLA. Ano yung NAMBLA? Ano yung NAMBLAan rin? Sa pedophile group. That supports boy love. Tangina. Hindi, I'm joking. Hindi, mag-spend ka na lang sa mga bebot, man. Sa mga girls. Magbumukha ka pang pimp. Pag naggastos ka para sa mga ebabs, mga ea cakes, maging youngster na ka, pare. Yeah, well, yan. Huwag ka lang addict. Thank you, everyone. This has been another great episode ng Hindi Kita Matutulungan. Yes, and email, yes. Wait, may pa-plug ako, Red. Okay, sorry. So, this is gonna come out Tuesday. So, just plug me on all of your socials. Nakalimutan kong sabihin i-like. Plug me on all your socials. Andren Bernardo everywhere, every social media thing. And i-share nyo yung Hindi Kita Matutulungan kasi, alam mo, it helps when you share the podcast. And mag-send lang kayo ng problema dito sa Hindi Kita Matutulungan. Ang gusto kong mangyari sa editor, magbabounce siya everywhere dito sa screen. Tapos pagka ganito ko, dun lalabas yung email. Okay? Gagawin ko na siya. 1, 2, 3, go. Yon. Thank you, everybody. And take care. Babushis. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.